Sa isang tahimik na sulok ng Taguig, may dumating na dalawang hindi pamilyar na muka. Ang mag-ina na sina Lola Shun, isang matandang babae na dating kumadrona daw, at ang anak niyang si Marites, isang tahimik na dalagang nasa 30 ang edad. Wala silang dalang masyadong gamit. Isang lumang sako lamang, ilang bote ng halamang gamot at iilang lumang mga damit. Tahimik silang umupa sa isang maliit na barong-barong sa gilid ng looban. Hindi sila palasalita. Hindi sila nakikipagkilala. Pero may kung anong kakaiba sa presensya nilang mag-ina na hindi maipaliwanag ng mga tao. Mabilis namang kumalat ang tsismis sa komunidad. Nako, galing daw silang kapis. Magaling daw yang si Lola si Yun at kumadro na raw. At si Marites, tahimik man daw pero may tingin na parang may alam. At ang unang mga linggo, totoo ang sinasabi ng mga kapitbahay. Maraming lumapit upang magpahilot. May mga nanay na gumaling mula sa pananakit ng balakang. May mga batang matagal nang nilalagnat pero inisang haplos lamang daw ni Lola Shun ay gumaan daw kaagad ang pakiramdam. Maging mga taong may rayuma lumapit din sa kanya at nakalakad ng mas magaan matapos mahilot. Dahil dito, mas lalo silang pinaniwalaan at mas dumami ang nagpupunta sa bahay nilang mag-ina. Tahimik lamang itong si Marites. Laging nasa gilid, nakayuko at parang pagod. Ngunit may napansin ang iilan. Hindi raw ito kumukurap kapag may tinititigan. At minsan, para daw bumibigat ang hangin sa paligid tuwing lalapit ito. Lumipas ang 2 buwan. Tila naging bahagi na sila ng komunidad. Hanggang isang gabi, kumatok ang isang buntis, si Aling Nena. 7 buwan na ang kanyang dinadala at halos maiyak, humihingal at takot na takot. Lola, tulungan niyo po ako. Ang sakit-sakit po eh. Pinatuloy siya ni Lola Shun. Sa labas, may mga kapitbahay na nakarinig ng kakaibang tunog mula sa loob. Huni, pagaspas at bulungan na hindi Tagalog. Hindi rin Bisaya. Parang hindi salita ng tao. At kinabukasan, nagulantang ang buong looban. Si Aling Nenang buntis, natagpo ang patay sa tabing ilog. At parang pinagkakalmot at pinagkawaan ng mababangis na hayop. Duguan siya at parang sinipsip ang kanyang dugo. Ni isang patak ay wala na, parang hinigop mula sa loob. Dahil doon, nabalot ng takot ang buong lugar, pero walang nagduda kay Lola Shun. Walang nagtanong at kahit siya pa ang huling humawak sa buntis. Lumipas ang ilang buwan, tahimik lang ang barangay. Hanggang sa isang lalaki naman ang natagpuang nakahandusay sa kalsada. Ito rin ang huling nagpahilot kay Lola Shun. Parehong-pareho ang hitsura. Duguan, ngunit wala nang dugo sa loob. Parang sinipsip at tinuyo. Doon na nakaramdam ng kaba ang isang tao. Siya si Mang Dalmasyo, isang matandang albularyo
na higit 40 taon nang nanggagamot sa tagig. Tahimik lamang siya pero matalas ang kanyang pandinig at malakas ang pakiramdam. Isang hapon, napansin niya si Marites na nakaupo sa tindahan. May batang dumaan sa harapan niya, tila gutom at payat. At doon nakita ni Mang Dalmasyo ang hindi pangkaraniwan. Dahil habang tinititigan ni Marites ang bata, nagdidilaw ang mga mata nito. Parang mata ng pusa na nasisinagan ng buwan. Kinabukasan, nagpasya siyang sundan ang mag-ina. Bitbit ang buntot pagi na matagal niyang gamit na pangontra. Tahimik lamang siyang nagtago malapit sa likod ng bahay ng mag-ina. At nang sumilip siya, nanlamig ang kalamnan niya. Nakita niya si Lola Siyun nakayuko sa isang malaking palanggana na may kung anong laman iyon. Parang atay, lamang loob pero hindi mula sa hayop. Mayroong tumutulong likido, malapot at parang langis. Habang si Marites naman ay nakatayo lamang sa gilid, hindi siya gumagalaw. May ngiting mahaba, hindi normal ang hugis at parang pupunit ang gilid ng kanyang bibig. Nang biglang tumigil si Lola Siyun sa kanyang ginagawa, mabagal na tumingin ito sa direksyon ni Mang Dalmasyo kahit hindi siya gumagalaw o nagsasalita. "Lumabas ka riyan," bulong ng matandang babae, pero ang boses niya ay hindi pangkaraniwan. Malalim, basag, parang 3 boses na nagsasabay-sabay. Maya-maya'y tumayo si Lola Siyun at habang umaangat, humahaba ang mga braso niya. Lumapad din ang kanyang likuran at ang anino niya ay unti-unting nagkakaroon ng pakpak. Pero hindi umatras si Mang Dalmasyo. Mabilis niyang winasiwas ang kanyang hawak-hawak na buntot pagi. Umalingaw-ngaw ang napakalakas na sigaw ni Lola Siyun. Umusok ang balat nito at parang sinusunog ng apoy. "Hindi mo kami mapipigilan!" Sigaw ng nilalang na dating tao. Dumamba naman si Marites kay Mang Dalmasyo. Mabilis na parang isang hayop. Pero naunahan siya ni Mang Dalmasyo. Isang bigwas gamit ang buntot pagi. Tumilapon si Marites. Bumangga sa pader at doon ay nagbago rin ang kanyang anyo. Napunot ang labi at lumabas ang mahahabang pangil. Nag-alsa ang buong paligid. Tumalon ang matandang aswang at ang kanyang anak. Naghabulan sa loob ng makitid na eskinita. At hindi nagtagal, nagsimulang mag-orasyon itong si Mang Dalmasyo. Mabilis, malinaw at parang kulog na may kasamang kidlat. "Sa ngalan ng buong may kapal, lumayas kayong mga nilalang ng gabi." Dahil doon ay nagliyab ang kanyang buntot pagi na malaputing liwanag. At dito napaatras ang mag-ina. Parang tinutulak ng hangin. Napayaw naman si Lola Siyun. "Magbabalik kami, tanda. Hindi pa tayo tapos." At isang malupit at huling hampas ng buntot pagi ang biglang tumama kay Lola Siyun sa kanyang balikat. Nagliyab ang sugat
at parang binuhusan ng asido. Parehong sugatan, parehong nanghihina at sabay silang tumalon papunta sa madilim na bahagi ng ilog. At doon na sila naglaho. Hindi na sila muling nakita pa. Kinabukasan, iniwan nila ang bahay na wala man lang gamit. Bakante, malamig at may kakaibang amoy. Sa dingding may naiwang 3 mahahabang marka ng kuko. Parang isang babala. Magpahanggang ngayon, may mga nagkukwento pa rin na tuwing hating gabi may naririnig na yapak sa tabing ilog. May matang nanlilisik sa dilim at may mga anino raw na 2 babaeng payat na parang nakalutang. At sabi lang ni Mang Dalmasyo bago siya pumanaw, hindi sila namatay. Sugatan lamang sila at magbabalik sila para maghanap ng susunod na mabibiktima. Yo, ako si Kuya Bari. Simulan natin ang kwento. Dilim Mall. Ako si Kuya Bari, naglalakad sa gabi. Mga kwentong lihim na pinadala nyo dito. Lahat bumabagsak sa akin, mga yapak na hindi tao. Humahaplos sa hangin, mga madampula sa bintana. Pag tumingin ka baka hindi ka na makauwi ng buo sa dilim. May aswang sa kanto, naririnig ang kaluskos. At may babae maganda pero aswang pala. Nangiti pa lang, delikado na agad boss. May nilalang na gumagapang sa bakod ng bahay nyo kagabi. At isang kwento ng aninong hindi nawawala kahit may ilaw pa sa tabi. Lahat yan ipinasa nyo sa email ko. Kaya bawat kwento parang sumasabog sa ulo ko. Kaya bawat kwento kailangan may lahat ko ito sa inyo. Ako si Kuya Bari, taga-kwento ng dilim. Storytelling, mga nilalang na hindi mo kayang banggitin. Mga aswang, manananggal, mga aninong nagmamasid sa hangin. Paggabi na, ako ang boses na hindi mo kayang patayin. Yeah, taga-kwento ng dilim. Yeah, taga-kwento ng dilim. May nag-email sa akin, may gumapang daw sa hagdan. Matulis ang kuko, mabigat ang hinga. Parang bawag galaw, may plano na tinitignan ka lang. Yung bata raw nakakita ng kalahating babae. Lumilipad sa bubong, hindi kisap mata kundi halimaw na gutom sa gabi. At may mga aswang nagalit, nag-aabang sa buhay mo. Tahimik lang sa dilim pero alam mo nandyan lang to. At tuwing binabasa ko lahat ng sulat nyo, parang may nakatayo sa likod ko. Pero sige, trabaho ko to. Lahat yan ipinasa nyo sa email ko. Kaya bawat kwento parang sumasabog sa ulo ko. Kaya bawat kwento kailangan may lahat ko ito sa inyo. Ako si Kuya Bari, taga-kwento ng dilim. Storyteller ng mga nilalang na hindi mo kayang banggitin. Mga aswang, manananggal, mga aninong nagmamasid sa hangin. Paggabi na, ako ang boses na hindi mo kayang patayin. Yeah, taga-kwento ng dilim. Yeah, taga-kwento ng dilim. Hindi sila multo, mga nilalang silang gutom. At ang susunod na kwento, baka sa'yo naman galing. Ako si Kuya Bari, taga-kwento ng dilim.
Bawat kwento ninyo, ako ang daan para marinig sa gabi. Mga aswang, engkanto, mga alamat na hindi